Nagsisimula ang pelikula sa hangganan ng Dhaka sa pagitan ng India at Bangladesh, at nakikita natin si Tyler, isang dating Special Forces operator, na natrap sa tulay na nag-uugnay sa dalawang lungsod. Nasa matinding engkwentro siya laban sa mga pulis ng Bangladesh at tinanggal sila bago siya tamaan sa likod. Bumagsak si Tyler sa lupa at malinaw na malubha ang kanyang kalagayan. 2 araw bago ito, nakikita natin ang isang teenager na nagngangalang Oye kasama si John na umaalis sa paaralan kasama ang kanyang mga kaibigan. May naghihintay na pribadong kotse upang ihatid siya sa isang restaurant para sa tanghalian at pagkatapos ay pauwiin siya. Kitang-kita na mayaman ang pamilya ni O. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ni Soju, ang kanang kamay at tagapangalaga ng kanyang ama. Pinapagalitan ni Soju si Obi dahil sa pagiging late. Sinasabi sa kanya na mahigpit ang utos ng kanyang ama na direktang umuwi pagkatapos ng paaralan. Nanatiling gising si Obi hanggang sa lahat sa bahay ay natutulog, pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan para makalabas papunta sa isang club. Naghintay siya ng tamang pagkakataon at pumunta sa nightclub kasama ang kanyang grupo. Isa sa kanyang mga kaibigan ang naglabas sa kanya upang manigarilyo at bago pa man sumali si Obi, dumating ang isang police patrol. Bumaba ang isang opisyal at tinanong si Obi at ang kanyang kaibigan kung may dala silang ilegal na bagay. Natakot ang kaibigan ni Obi at sinabi na hindi kanya ang mga bagay na iyon. Bigla, iniahon ng opisyal ang kanyang baril, tinarget ang kaibigan ni Obi, binalot ang ulo ni Obi at dinukot siya. Maliwanag na kinidnap ng tiwali na pulis na ito si Obi para sa iba. Dahil agad pagkatapos nito, bumisita si Soju sa isang mapanganib na kriminal na nagngangalang Mao Agent, na ama ni Oa, ang taong pinaglilingkuran ni Soju. Sinisisi ni Mao Agent si Soju sa pagkidnap dahil dapat siya ang nagbabantay, at inutusan siyang ibalik ang anak niya anumang mangyari. Alam niya na ang kanyang anak ay dinukot sa Dhaka, Bangladesh. Nang banggitin ni Soju na kakailanganin nila ng buong hukbo para maibalik si Obi, nagbanta si Mao Agent, sinasabi na kung hindi babalik ang bata, papatayin niya ang asawa at anak ni Soju. Nalaman natin na dating Special Forces fighter si Soju noong araw. Pag-uwi niya, ikinwento niya sa kanyang asawa ang usapan kay Mao Agent at sinabihan siyang mag-relax, sinasabi na siya ang hahawak sa sitwasyon. Pagkatapos, lumipat tayo sa Kimberley, Australia, kung saan natutulog si Tyler, ang Special Forces guy, sa isang bangin sa tabi ng dagat. Bigla, bumangon si Tyler mula sa wala at lumangoy sa karagatan, nananatili sa ilalim ng tubig ng matagal na panahon. Kitang-kita ang labis niyang kalungkutan dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Bumalik si Tyler sa kanyang maliit na kubo at natagpuan ang kaibigan niyang si Nick na naghihintay sa kanya. Napansin ni Nick kung gaano siya kalungkot at sinabi sa kanya na may bago siyang trabaho para kay Tyler. Tingnan mo, gumagawa si Tyler ngayon ng mga high-stakes missions para sa malaking pera. Ang misyon ay iligtas si Obi Mao Agent mula sa rival gang na dinukot siya at hawak sa Dhaka. Sinabi niya sa kanya na ang lalaking kumuha kay Obi ay ang pinakamapanganib na tao sa Bangladesh, si Amamira Saif. Binalaan ni Nick si Tyler na magiging suicide mission ito kapag kinuha niya ang bata, ngunit sinabi ni Tyler na sanay na siya sa laban. Sinabi ni Nick na maghihintay siya sa kanya bukas para sa detalye at umalis. Kasabay nito, nagpaalam si Soju sa kanyang asawa at lumipad papuntang Dhaka. Kinabukasan, nakipagkita si Tyler kay Nick at sa team na tutulong sa operasyon sa border ng Dhaka. Sinabi nila sa kanya na si Amir Aif, ang lalaking nangidnap kay Obi, ay ang pinakamalaking drug lord sa Bangladesh at may matinding alitan sa ama ni O, si Mao Agent. Kaya kinuha niya ang bata bilang paghihiganti. Sinabi ng kapatid ni Nick na si Yas na pagkatapos mailigtas ni Tyler si Obi, 2 kasamahan ang tutulong sa kanya makarating sa chopper para sa extraction. Sinabi niya na mga 20 armadong lalaki ang nagbabantay sa bata. Kinabukasan, pumasok si Tyler sa Dhaka at umupo sa isang street cafe matapos makipag-ugnayan ang kanyang team sa mga kidnappers, pinapaniwala sila na babayaran nila ang ransom. Tinawagan si Tyler ng mga tauhan ni Amir Aif habang pinapanood siya, pagkatapos ay dinukot siya sa isang kotse at dinala sa hideout kung saan naruroon si Obi. Hiningi ng boss kay Tyler ang pera ng ransom, ngunit iginiit ni Tyler na makita muna ang bata at siguraduhin na maayos siya. Nambanta sila na papatayin siya kung hindi niya ibibigay ang cash, ngunit nanindigan si Tyler. Nagulat ang boss sa kanyang tapang, kahit may baril sa ulo ni Tyler. Dahil hindi umatras si Tyler, ipinakita sa kanya si Obi na nakatali sa isang kwarto. Nang makumpirma ni Tyler na maayos si Obi, sinabi sa kanya na kung hindi dumating ang pera, mapapahamak si Obi.
Dinala nila si Tyler na nakatali para kunin ang cash, ngunit isang sniper mula sa team ni Tyler ang pumatay sa isa sa mga kasapi ng gang na humahawak sa kanya. Napaglabanan ni Tyler ang isa pa, tinapos siya, at pinalaya ang kanyang mga kamay. Narinig ng mga tauhan ni Amir Aif ang kakaibang katok sa pinto, at bago pa makarespond ang leader, binaril siya ni Tyler sa pamamagitan ng pinto at sumugod, tinanggal ang lahat ng nasa loob. Ang sniper na si Gunny ay nanatili sa posisyon at pinatay ang natitirang gang member sa labas gamit ang kanilang mga baril. Patuloy na nilabanan ni Tyler ang gang members isa-isa hanggang sa maklear niya silang lahat matapos ang brutal na laban. Tumanggi siyang saktan ng batang recruited ng gang. Kinuha lang niya ang baril ng bata at pinayagang tumakbo. Pumasok siya, pinalaya si Obi, at sinabi sa kanya na itago ang mukha para walang makakakilala sa kanya. Tinakpan ni Tyler ang kanyang sariling mukha, at sila ay tumakas sa pamamagitan ng likurang pinto. Itinago ni Tyler si Obi sa trunk ng kotse na inihanda para sa getaway at naghanda na umalis sa Dhaka. Samantala, nakikita natin si Amir Aif, ang drug lord na nangidnap kay Oye para saktan si Maoyan. Ryan recruit ni Amir ang mga street kids para magtrabaho sa kanyang ilegal na negosyo. Tinutukso ng kanyang mga tauhan ang mga bata tungkol sa ilang nakaw na pera, at natatakot ang mga bata. Isa sa mga tauhan ni Amir ang hinulag ang isang bata mula sa bubong para magsalita ang iba, ngunit walang nagsalita. Halos gawin na rin ito sa isa pang bata, ngunit isang teenager na nagngangalang Farhad ang sumagip sa pamamagitan ng pagsabi kay Amir na ang batang hinulag ay ang magnanakaw. Hindi siya naniwala si Amir, ngunit humanga siya sa kanyang tapang. Gusto niyang parusahan si Farhad sa pagsisinungaling at utos siyang putulin ang dalawang daliri niya. Ngunit bago gawin ito ni Farhad, dumating ang isang tiwali na pulis na nagtatrabaho para kay Amir at sinabi ang balita. Sinabi ni Amir kay Farhad na maswerte siya at pinakawalan siya. Pagkatapos, inutusan ng pulis na i-lockdown ang lahat ng exit sa lungsod para hulihin si Obi at ang kasama niya. Balik kay Tyler, naabot niya ang borders ng Dhaka. Pinakawalan niya si Obi mula sa trunk, binigyan ng pagkain, at tinawagan ang kanyang team para sabihin na nasa extraction point na siya kasama si Obi. Nag-record siya ng video ni Oye at ipinadala kay Nick para maipadala kay Maoyan, tinitiyak na alam nito na ligtas ang kanyang anak at makukuha ang natitirang pera. Ipinadala ng team ni Nick ang video sa team ni Soju na nagtatrack din sa lahat. Kasabay nito, tumakas si Tyler sa gubat patungo sa isang bangka. Dapat dalhin siya ng bangka sa chopper para makalabas sila ng Dhaka. Sinabi ng pulis sa himpapawid na naka-lockdown ang buong lungsod at may mga security checkpoint. Muling nakatagpo ni Amir si Farhad, at nang makita niyang binubuksan nito ang pinto ng kotse, sinabihan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na bigyan ng bata ng baril at gawing isa sa kanyang crew. Naghihintay pa rin ang team ni Tyler sa transfer ng pera mula kay Maoyan, ngunit hindi ito dumating. Ito ay dahil sinusubukan ni Oa's dad na lokohin ang team ni Tyler dahil na-freeze ng gobyerno ang lahat ng kanyang assets. Ang plano niya ay magbayad kay Nick ng deposit para mapasundo si Tyler na iligtas ang kanyang anak habang sabay na pinapadala si Soju para patayin si Tyler at kunin si Obi. Nakatago si Soju sa gubat at pinatay si Gunny, ang sniper mula sa team ni Tyler. Ngunit natutunto ni Nick ang galaw ni Soju gamit ang satellite at sinabi kay Tyler na may papalapit. Kasabay nito, natagpuan ng mga pulis ni Amir ang bangka na gagamitin ni Tyler at na-realize na malapit siya. Kaya sinimulan nilang ICOM ang lugar. Tumawag si Soju kay Obi para lumapit ito, ngunit pinigilan siya ni Tyler at sinabi na kailangan nilang tumakbo. Nakaligtas si Tyler kay Soju na hinahabol siya para kunin si Obi, at nakabalik sa kanyang kotse papunta sa lungsod. Sa daan, sinabi niya kay Obi na ang kanyang sariling ama ang nag-hire sa kanila para kunin siya pabalik. Iniisip niya na nakipag-deal si Soju kay Amir Aif para muli niyang dukutin si Obi. Naipit sina Tyler at Obi sa pagitan ng mga tiwali na pulis at ni Soju. Tumawag si Nick at nagsimulang gabayan siya. Nagawa ni Soju na nakawin ang isang police car at hinabol si Tyler habang sinisira rin ang ibang police cars ni Amir Aif. Sa huli, naipit ni Soju si Tyler gamit ang kanyang kotse, ngunit mabilis na nag-reverse si Tyler at tinamaan ang kotse ni Soju. Nasaktan si Soju at kinuha ni Tyler si Obi, at tumakas sila papasok sa isang apartment building. Sinundan sila ng mga pulis at sinimulang mag-search. Biglang sumulpot si Tyler at inatake ang isa sa mga pulis, pinatay siya ng brutal. Nakita ni Obi ang ginawa ni Tyler at nagulat sa karahasan. Nakaharap pa ni Tyler ang dalawang pulis at tinanggal sila, pagkatapos ay nakipaglaban sa ikatlo. Sinubukang dakpin ng isang nasugatang sundalo si Obi, ngunit nakatakas ito at pinatay ni Tyler ang pulis, kasama si Obi sa pagtakas.
Sa daan, nakasalubong nila ang malaking grupo ng mga pulis, at pinatay ni Tyler lahat na kanyang nakasalubong. Nakalapag sila sa rooftop at tumalon sa susunod na building. Mula doon, sinubukan nilang umalpas, ngunit nakasalubong ni Tyler si Soju at nagbanggaan sila. Dating opisyal si Sojo at eksperto rin sa martial arts. Sinubukan ni Tyler na talunin siya at pareho silang nahulog sa kalye. Matapos huminga, bumangon sila at nagpatuloy sa pakikipaglaban gamit ang matutulis na sandata. Pagkatapos ng matagal na laban, nagawa ni Tyler na talunin si Soju at pabagsakin siya. Ngunit biglang sumulpat ang isang kotse at tinamaan si Tyler, pinapailalim siya sa ere. Tatlong lalaki mula sa crew ni Farhad ang lumabas at sinubukang barilin si Tyler, ngunit pinatay niya silang lahat gamit ang kanyang baril. Kinuha niya si Obi at sinubukang ilayo, ngunit biglang tinamaan ng kotse si Soju at nahulog ito, ngunit sa pagkakataong ito, ang team ni Tyler ang tumama sa kanya. Sinabi ng kasama sa team kay Obi na sumakay agad sa truck, at ginawa niya. Pinatatakbo ni Tyler ang transport truck at sinira ang bawat kotse sa kanyang daraanan. Sinundan siya ng mga pulis hanggang sa makarating siya sa isang tulay. Tumalon sila ni Obi mula sa truck at hahayaan itong tumama sa gas pipe matapos lumabas sa tunnel. Sumabog ang truck at sinabi kay Amir na tiyak na namatay sina Tyler at Obi sa pagsabog, ngunit sinabi ni Amir na gusto niyang makita ang mga katawan para makasiguro. Kasabay nito, nakatakas sina Tyler at Obi sa ilalim ng tulay at bumalik sa mga kalye ng Dhaka. Bumangon si Soju matapos tamaan ng kotse. Malinaw na wasak ang katawan niya at maraming sugat. Nalaman ni Amir na buhay pa sina Tyler at Obi at inutusan ang opisyal na ilipat ang lahat ng puwersa para tapusin sila. Sa gabi, pumasok si Tyler sa isang lumang pabrika kasama si Obi para magpahinga at nagsimulang gamutin ang kanyang mga sugat. Tumawag si Nick at sinabi na inutusan ni Amir ang mga pulis na isara ang buong lungsod. Ipinaliwanag niya na tumanggi si Obi's dad na bayaran ang natitirang pera at sinabi kay Sojo na dukutin muli ang bata matapos mailigtas ni Tyler. Sinabi niya kay Tyler na magpapadala sila ng chopper para iligtas siya sa Dhaka, ngunit kailangan niyang iwan si Obi at tumakas dahil palpak ang misyon. Ngunit naalala ni Tyler ang kanyang sariling anak at tumangging iwan si Obi, na nakabuo na ng koneksyon sa kanya. Sinabi ni Obi na hindi siya sang-ayon sa negosyo ng kanyang ama at iniisip niyang kriminal ito. Bumalik tayo kay Sojo, na nagbook ng kwarto sa isang maliit na hotel. Natakpan ang katawan niya ng matinding sugat at nabali ang kanyang ilong. Ipinuwesto ni Soju ang kanyang ilong pabalik gamit ang kanyang mga kamay. Tumawag siya sa kanyang asawa at anak upang magpaalam, sinasabi na kung hindi siya makakabalik sa loob ng 12 oras, dapat dalhin nila ang bata at pera na iniwan niya at tumakas sa malayo. Pagkatapos, nakipag-usap si Nick kay Tyler at sinabi na inihanda na niya ang chopper para sa kanya at kay Obi. Ginigising ni Tyler si Obi at mabilis silang umalis papasok sa kotse. Sinubukan ni Tyler itong patakbuhin, ngunit nakita sila ng dalawang kasapi ng gang ni Amir at binuksan ang apoy. Inilayo ni Tyler si Obi, kinuha ang metal rod, at pinasok sa gulong ng motorsiklo ng gang. Nagulat si Tyler nang makita na bata lang ang mga ito. Kinuha niya ang baril nila, ngunit hindi sinaktan. Biglang isang grupo ng mga teenager ang nagsimulang magpaputok, pinamumunuan ni Farhad. Naghagis si Tyler ng gas grenade at sinimulang talunin silang lahat, isa-isa. Nakipaglaban ng mabangi si Farhad kay Tyler, ngunit natalo siya at nahulog, ngunit hindi tinapos ni Tyler. Nakaligtas siya kasama si Obi, ngunit tinutuntun sila ng mga pulis, kaya pumasok si Tyler kay Obi sa mga sewer tunnel. Tinawag niya si Nick at sinabi na tawagan ang kaibigan niyang si Gaspar. Siya ang bahala. Sinabihan niya si Nick na magmadali dahil naipit siya sa pinakamabaho na sewer sa mundo. Tinawag ni Nick ang kaibigan ni Tyler, si Gaspar, na dumating at inilabas si Tyler mula sa sewer gamit ang kotse. Pumunta sila sa bahay ni Gaspar upang magtago mula sa mga tauhan ni Amir hanggang sa hamupa ang sitwasyon. Umupo si Tyler kasama si Gaspar at nagkwentuhan tungkol sa nakaraan. Sinabi ni Gaspar kay Tyler na utang niya ang buhay niya dahil nailigtas siya ni Tyler minsan. Pagkatapos ng kaunting usapan, iniwan ni Gaspar si Tyler para magpahinga. Pumunta tayo sa nightclub na pag-aari ni Amir Aif, kung saan nag-dinner si Amir. Dumalaw si Farhad at lumalabas na pinutol niya ang sariling daliri at ibinigay ito kay Amir bilang regalo. Sinabi niya na ito ay paghingi ng tawad sa kabiguan niyang patayin si Tyler. Humiling din siya na kapag nahuli si Tyler, siya ang papatay sa kanya dahil ramdam niya na niloko siya ni Tyler. Humanga si Amir sa katapatan ni Farhad at pinaupo siya para sa dinner. Sa bahay ni Gaspar, gising na si Obi at umupo si Tyler sa tabi niya.
Nag-usap sila tungkol sa kanilang buhay at sinabi ni Tyler kay Obi na namatay ang kanyang anak dahil sa matagal na sakit at palaging naguguluhan dahil wala siya noong panahon na namatay ang anak niya dahil nasa mission siya. Pinaalalahanan siya ni Obi na huwag maging sobrang mabigat sa sarili. Bumalik si Gaspar sa bahay at nakipagkwentuhan kay Tyler. Sinabi niya na tumatanda na sila at mas kailangan nila ang pera kaysa dati. Lumalabas na taksil si Gaspar. Sinabi niya kay Tyler na kaibigan niya si Amir Aif. Sabi niya ibibigay ni Amir kay Tyler ang $10 milyon at pababayaan siyang umalis kung iiwan niya si Obi para patayin. Nagalit si Tyler, tinawag na taksil si Gaspar at pinalo siya, ngunit determinado si Gaspar na tapusin ito at sinabi, siya mismo ang papatay kay Obi. Nakipaglaban si Tyler sa kanya, napatalsik ang baril mula sa kamay ni Gaspar, at nagumpisang mag-brawl. Napagtagumpayan ni Gaspar na patagilid si Tyler at sinubukang tapusin siya. Sa sandaling iyon, nagising si Obi, kinuha ang baril ni Gaspar at tinakot siya. Sinubukang umatake si Gaspar kay Obi, ngunit pumutok si Obi ng 2 beses, tinapos siya. Umupo si Obi sa shock at nagsimulang umiyak, sinasabi kay Tyler na gusto niyang umuwi. Pinangako ni Tyler na ihahatid siya sa bahay at walang say-salang sa kanya. Tinawag niya si Soju at sinabi na gusto niyang makipagkita para ibigay si Obi. Dinala niya si Obi at nakipagkita kay Soju tulad ng sinabi. Nagulat si Soju na ibinabalik ni Tyler si Obi ng madali. Nagpasalamat siya kay Tyler at sinabi na papatayin sana ni Mao Ajan ang kanyang pamilya kung hindi niya nailigtas ang bata. Iginiit ni Tyler na ligtas makarating sa bahay ang bata at pumayag kay Soju na takpan ang kanilang pagtakas. Sinabi niya na didistract niya ang gang ni Amir habang tumatakbo sila. Pumasok si Tyler sa isang building at pumutok ng rocket sa kotse na puno ng mga tauhan ni Amir, sinabog ito. Ginamit niya ang pagsabog para mabilis na makatakas kasama si Obi. Tinunto ng army si Tyler at binuksan ang apoy, tinamaan ang kanyang bintana ng projectile, ngunit mabilis itong iniiwasan at sinimulang patayin ang lahat ng sundalong sumasalubong. Sa panahong iyon, natuklasan ni Soju na nablock ang tanging daan palabas at sinusuri ang bawat kotse para kay Obi. Pinilit ni Soju na bumaba ng kotse at tumawid kasama si Obi sa tulay. Pinanood ni Amir ang lahat ng nangyayari kasama ang opisyal. Abala si Tyler sa mga sundalo na nakapinatigil sa kanya. Naging suspetsa ang isa sa mga opisyal sa tulay kay Soju at inutusan si Obi na tanggalin ang hood para suriin ang ID. Pagkatanggal ni Obi ng cap, nakilala siya ng opisyal at sinubukang patayin, ngunit mas mabilis si Soju at pinatay siya kasama ang 3 sundalo. Sinimulang makipaglaban ang mga puwersa sa tulay. Nakatago si Soju kasama si Oye sa likod ng kotse at tinatanggal ang sinumang lumalapit. Matapos tanggalin ni Soju ang karamihan sa puwersa, inutusan ni Amir Aif ang opisyal na magpadala ng 2 armed units para tapusin sila. Tinanggal ni Tyler ang maraming sundalo na kanyang nakasalubong. Nakipaglaban din siya sa mga sundalo ni Amir at pinatay ang ilan, ngunit nasugatan siya sa laban. Nakatago si Obi at nakita ang mga sundalong paparating, kaya lumabas siya sa bus at lumayo. Sa oras na iyon, binaril ni tiwali na opisyal kay Soju gamit ang sniper rifle at pinatay siya. Sinimulang patayin niya ang team ni Nick isa-isa at pinipigil si Tyler sa tulay, naghihintay ng tamang pagkakataon para tapusin siya. Ngunit sa parehong oras, natuntun ni Nick ang posisyon ng opisyal at pinatay siya gamit ang sniper. Bumagsak si Tyler sa lupa dahil sa sugat, at nagsimulang isipin ang kanyang yumaong anak. Naabot siya ni Obi sa sandaling iyon at umupo sa tabi niya, ayaw umalis, ngunit sinabi ni Tyler na tumakbo siya kay Nick ng mabilis. Kinuha ng team ni Nick ang kontrol ng tulay at naghanda para sa pagtakas. Pagdating niya sa chopper, naghihintay si Nick para kay Tyler at ang kanyang team para makalipad silang lahat, ngunit tumangging sumama si Tyler at sinubukang protektahan ang kanyang team, kinakalaban ang natitirang sundalo ni Amir at pinatay sila. Bago siya makalapit sa pagtakas, binaril si Tyler sa likod ng isa sa mga tauhan ni Amir at tumakbo. Ang umabaril kay Tyler ay si Farad, na pinatawad ni Tyler dati dahil bata pa lamang siya. Matapos mabaril, bumagsak si Tyler sa lupa at nahirapang bumangon. Humawak siya sa railing ng tulay at huling nakita si Obi habang tumatakbo patungo sa kanya na umiiyak. Tiningnan siya ni Tyler at nagpaalam, nakikita ang isang imahe ng kanyang yumaong anak bago bumagsak sa tulay papunta sa ilog. Nagtagumpay si Nick na kunin si Obi at nakatakas kasama ang kanyang team ng napakahirap. Nakita ni Amir ang kanilang pagtakas at alam niyang natalo siya. Pagkalipas ng 8 buwan, bumalik si Obi sa kanyang buhay matapos magsakripisyo si Tyler upang iligtas siya. Isang araw, nasa isang fancy restaurant si Amir Aif at binabantayan siya ng kanyang gang tulad ng dati.
Iniwan niya sila at pumunta sa banyo. Biglang nakita niya si Nick na nakatayo roon. Tiningnan siya nito, ngumiti, at pumutok, pinatay siya ng tahimik at umalis. Pagkatapos noon, nasa swimming practice si Obi at sumisid sa tubig tulad ng dati ni Tyler. Pagangat niya, mukhang buhay pa si Tyler, nakatayo mismo sa harap niya.